Itong mga aso na to, kukulit to. Naalis yung mga ano ko mga customer ko dahil sa kanila oh. Ayun guys, inaabangan ko yung delivery ng tindahang tapat. Pero itong aso na to, lagi nitong nandito. Kasi yung aso namin, nakatali, nangangande. Lagi ko nang binugaw, diyan pa rin. Shh! Shh! So, nandito na yung truck ng tindahang tapat. So, yan na. Ayan na sila. Kunti lang naman ang pa-deliver ko. Nakalimutan ko nga ang bigas eh. So, yan. Deliver po. Sarap lang. So, yan yung aking delivery from tindahang tapat, nasa labas pa. Kahit abutin nyo ng gabi, okay naman yun. Safe naman yun doon. Sana may sipagin na magpasok ng deliver. So yan mga kasari, ayan, magbablog tayo bago ako mag-umpisa dito. Nakapaglabanan, nakapaglinisan ng bahay, nakaligo na rin ako. So ready na sana akong pinapasok na ng asawa stocks. Ready na sana akong mag-vlog kaso nagkaroon ng bisita. So dito na rin ako nagluto mga kasari. Yun yung lutuan. Ayan, yan ay lababo ko dyan. Kasi talagang pinalagyan ko yan ng lababo. Katulad nung share ko sa inyo dati. Kaya may lababo yan kung sakali mang gusto kong gawing paupahan to, meron na agad siyang lababo. So, diyan ako nagluluto kasi 'di ba? Yung may mga sari-sari store makaka-relate dito kung kailan may ginagawa ang isang tindera saka dumadating yung mga mamimili. Kung kailan ka upo mo lang sa bowl, kung kailan iihi ka, kung kailan kaalis mo lang sa tindahan saka may tatawag ng pabili. Kung kailan iidlip ka pa lang, pipikit ka pa lang, mayroon ng tumatawag na pabili. So, talagang hindi natin hawak yung oras natin dito sa tindahan natin. Sasabihin mas masarap yung may tindahan kasi hawak mo yung oras mo. Hindi ako naniniwala niyan ngayon. Nung may tindahan ako, hindi ako naniniwala dahil yung customer ang may hawak ng oras natin kasi anytime may bibili at may bibili kahit anong ginagawa natin. Wala naman tayong oras kung kailan lang sila pwedeng bumili. So yan, tapos na yung gawaing bahay. Sobrang init ngayon dito. Buti na lang yung hangin nandito sa amin. Kaso ang kasama ng hangin, alikabok. Kaya sobrang alikabok lagi sa bahay. Kaya kahit may ka magwalis, maalikabok pa rin. Kaya nilagyan ko ng filter yung yung screen ng pinto. Bumili talaga ako ng pang-filter para yung alikabok hindi pumasok sa loob. Nandito naman ako sa tindahan. Dito na lang ako hanggang gabi. Magre-repack naman tayo. Ayan, i-share ko sa inyo itong ire-repack ko na tawas at saka itong tina. Ayan, merong lugar na hindi uso yung tina. Sa Maynila yata hindi uso yung tina, hindi sila nagtitina. Pero dito sa probinsya, palibhasa manilaw-nilaw yung tubig dito, nakakadilaw ng puting damit. So gumagamit ng tina yung mga naglalaba ditong nanay. Yung paminta, ayan, isang araw ko nirepack, puno ito, pero ngayon kalahati na. So yun ang i-share ko sa inyo na para balik-balikan kayo ng inyong customer. Mas maganda yung kayo na yung mag-repack kasi sigurado pa kayo sa produkto na i-repack ninyo. Katulad nitong paminta, yan, amoy na agad sa loob ng tindahan. Kanina amoy fried chicken dito kasi yung niluto ko dito, fried chicken. So, nung nagluto ako, sobrang ambaw na ng loob ng tindahan. Kaso mainit yung hulab kasi islab itong tindahan ko. So, yung init pa, ikot-ikot lang. Kaya nakabukas yung mga bintana ko, yung bintana dito, yung pinto. Circulation ng hangin, paikot-ikot lang para hindi magtenga dito yung init. Kasabay pa yung init ng ref. Yung dalawang kong ref, sobrang init ng hulab niya. So, mainit talaga dito. Ngayon, hindi na fried chicken yung amoy ng tindahan ko. Pag binubuksan ko dito, amoy paminta, amoy na amoy. Kaya lagi itong nakasara para hindi maamoy ng aking mga suki ang amoy paminta sa loob ng tindahan. So, ito mga kasari, gustong-gusto nila ito. Marami naman tindahan dito, pero dito pa rin sila bumabalik-balik. Sobrang benta ng ng paminta. So, hindi ko na i-share kung saan ko binibili. Alam nyo naman. Kaya huminto na rin ako sa pagbablog. Feeling ko, marami ng sa pagaligid ko, yung naging competitor ko, na-inspired sila sa mga vlog ko. So, eto kasi, purong paminta talaga siya. Matagal ko na itong isinishare sa inyo. Marami na rin akong vlogs tungkol dito sa pamintang ito. Kukunti na nga lang ang laman niya. So, yung mga price, ilalagay ko na dyan. Di ko sa ulo yung mga presyo nito. So, eto ay purong paminta. Sa harap ko talaga siya ginigiling. Walang halong kahit anumang extender para dumami yung paminta. Kasi, marami akong nababasa, maraming nagrereklamo sa aking mga customer na kahit sobrang dami nang inilagay nilang paminta sa niluluto nila, ay hindi pa rin lasang paminta. Hindi sila sa akin bumili ha. Nagrereklamo sila sa akin. Kaya ito daw ang gustong-gusto nila. Talagang sinasabi nila sa akin, pinupuri nila yung paminta ko kasi lasang-lasa kahit konti. Kasi
totoong paminta. Kasi yung nabibiling nakaripak na, hindi ko naman sa sinisiraan yung mga nagre-repack. Pero meron kasing ibang nagre-repack na para dumami yung kita nila, ay nilalagyan nila ng pamparami. Katulad ng buto ng papaya. Sinasama nila sa paggiling. Yung tangkay mismo ng paminta, sinasama nila sa paggiling. So, para dumami yung marerepak nilang paminta. So, parang pandaraya, yun pero hindi ko naman nila lahat ng nagre-repack. Meron din namang matinong nagre-repack. Pero, ayun nga, ang sasuggest ko sa inyo, para balik-balikan kayo ng customer nyo, mas maganda yung magandang quality yung ibinebenta nyo. So, dito naman sa tina ko, ayan. Etong tina ko naman, binabalik-balikan din kasi mabilis siyang kumulay. Meron kasi nitong maputla ang kulay. Ito kasi, ang binibili ko, maganda yung quality. So, yan. Tapos, meron din tayong tawa. So, marami ako nire-repack dito, pati mali. So, ito, i-share ko sa inyo. Baka may magtatanong na naman kada magre-repack ako kung ano yung size ng plastic ng ginagamit ko. Ito ay 2x3. Ganyan yung niya, tatak niya. Meron din itong isang klase, kaso mas manipis siya, pero mas mura naman siya. So, ito medyo makapal to. Dura Plus ang pangalan. So, yung manipis, pinagre-repakan ko lang siya ng mga paminta, ng tina. Pero sa mani kasi, ito talaga ang ginagamit ko. Since ubos na yung kulay pula ko, yung manipis, ito na rin ang gagamitin ko dito sa paminta ko at saka sa tina. Kasi feeling ko, palibasa makapal siya, mas maraming kapain. Mas maraming tignan, mas maraming kapain yung laman, di ba? Kasi kumpara doon sa manipis na malambot yung plastic, pangit tignan yung pagre-repack. So, kakaunti na. Dati, ang dami-daming laman itong paminta. Kasi, tumaas ang puhunan ng paminta. So, ganyan ang pagkakaselyo ko pag lighter yung gamit ko. Pero, pag may sealer kasi ako, kaso yung sealer ko, medyo matagal na siya uminit. So, ayun. Kaya, bihira ko nang gamitin. Sa mani lang. Kasi, kailangan yung mani selyo para hindi maamoy ng langgam. Yun nga, na-share ko na nakarang vlog ko, langgam ang lagi kong kaaway, kababag. So, yan. Start na tayo bago may bumili pa. So, magre-repack na lang tayo dito habang nagbablog at mag-usap-usap tayo dito kung anong pwedeng pagkakitaan. Kasi ngayong summer, ang dami pwedeng pagkakitaan. Ako ay nag-try gumawa ng ice scramble, mga kasari, ice scramble. Pero, may gusto kong magdagdag na ice candy kaso hindi na kaya ng oras ko. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa nagagawa. Meron kasi akong tang juice na mag-expired sa May ng katapusan. So, gusto ko sana siyang gawa ng paraan para hindi naman ako malugi. Kasi yung tang na juice na mangga flavor, ay hindi siya mabili-bili. Kaya naman, gagawin ko sana ng ice candy para kumita na ako. Hindi pa ako nalugi doon sa tang na mangga flavor. So yan. Tapos ang lakas ngayon ng yellow. Buti na lang naka-avail ako ng isang pang ref. Kaya ayun, may nabibenta tayo kahit mainit ang panahon at sobrang benta ng yellow. Share ko nga pala sa inyo na nagpa-deliver ako ng itlog. So 200 pesos per tray. Ito yata ay small or medium, ganyan. Tapos yung nakaraan kong itlog, ganito yung, nasaan na ba yun? Kasi nagpapalit ako ng itlog. Ayan, ito yung dati kong pinadeliver. Ito ay pinalit kasi may butas yung binigay nila sa akin yung nakaraang delivery. So, nireklamo ko, madali namang palitan sa kanila. So, pinalitan nila. Kaso, mas maliit na ngayon yung deliver nilang itlog. Pero mas mura naman. Kasi ito, ang presyo nito ay 220. Ano ba? Nasaan ba yun? Mas malaki yung sinama ko na kasi. Ang presyo kasi nitong large ba to? Ito ay 220. Pero itong medium ay 200 pesos. So, pwede mo siyang ibenta ng 8 pesos. Ito 9 pesos yung benta ko. So, pero nakasanayan na ng mga suki ko na 9 pesos yung paninda kong itlog. Pero pwede namang i-adjust yung presyo para mas mabilis siyang maubos. Ayan, ang benta niya nung Holy Week yung itlog. Kasi, di ba, bawal ang karne. Kaya, maraming bumili ng mga itlog. Yun lang kasi yung pinakamadaling paraan na lutuin ng Holy Week. So, dito guys, meron tayong takalan dito. Ayan, share ko sa inyo. Dito, kikita ka pa rin kahit madami yung takal mo. Ito, ang presyuhan ko nito ay 5 pesos. So, dalawang ganito. Hindi talaga ito yung pantakal ko eh. Yung may, yung kulay blue na rubber. Pero, same lang naman sila ng laman. So, dalawang ganyan.
Siguro ito pantakal ng gatas. Nakita ko lang sa side eh. So, ayan na guys. Yan ay 5 pesos ko. So, tubong-tubo dito. Siguro kalahati yung tutubuin ko dito. So, siguro ipapakita ko sa inyo kung nakailang pieces ako nito. Ayan. Tapos, dito, ayan, dalawa ring takal ng ganun. Dapat pala inuna ko itong tawas, ano, kasi may blue na. So, yan guys, balikan ko kayo. So, yan guys, tapos ko nang ibalot yung tina. Ayan, 47 pieces yung nabalot ko, times 5 pesos ang benta ko. Ayan, 235 yung napagrepakan ko nito. Ang puhunan nito ay 70 pesos. 70 pesos, 165 yung tubo ko dito. So, depende sa dami ng pagrepack nyo, pwede nyo namang dagdagan to. Kasi nagbase ako dito sa nakaraan kong repack. So yan, ganyan lang yung repack ko. Ito yung malambot na plastic. Tapos yung aking yung aking tawas, hindi ko pa siya nare-repack kasi hindi na accurate dito yung kasi may bawas na to. Ito naman 20 pesos yung 1/4 nito. So sobrang mura lang. So siguro dito sa aking tina, dadagdagan ko yung ibang kasi sobrang laki nung itinubo ko. Nakakaya naman na Ayan, sobrang laki nung itinubo ko. So, dadagdagan ko siguro bago ko i-sell yun. Dadagdagan ko ng laman. Ayan, tapos meron pa ulit akong i-repack na ganito. Ayan, ito naman ay 270 ang 5 kilo. Divide 5. Tapos, ang benta ko nito ay 35 ang kalahati. Bali 70 ang 1 kilo. 16 pesos ang tubo ko sa 1 kilo. So, i-repack ko din to. May kasama na siyang plastic. Mas malaki kasi ang tubo pag tayo magre-repack nito. Kasi, kung bibili ako doon sa bayan, 35 pesos din yung presyo nila sa akin. So, yan lang mga kasari ang sharing ko. Ayan, start niya kayong mag-repack pag may mga time kayo na mag-repack. Lalo na maraming dumadaing ng tumal. So, yung mga bakante yung oras, kung iniisip nyo matumal, at marami kayong oras para mag-repack na kayo at maglinis kayo ng tindahan, mag-rearrange kayo ng tindahan. So, yun yung ginagawa ko. Huwag na tayong dumaing ng pagtumal, mga kasari, yung kamay ko. So, ayan mga kasari, mamaya ako na ito isa-selyo. Magbubuhay ako ng kandila. Hindi ko nagagamitin yung sealer ko. Nahihirapan na ako mag-press doon. Tapos ang tagal niya uminit. So, kandila na lang mas mabilis. Pero mas maganda, mas malinis sana yung yung sealer kung yun ang gagamitin. So, yan mga kasari. Tapos, wala na rin akong mani. Kaya, yun ang susunod kong lulutuin. So, hanggang dito lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Dumdum. Bye-bye. Happy selling. God bless.